Humarap siya sa akin, pero pilit na pinapakalma ang sarili. Ngayon, alam mo na ang lahat. Anong masasabi mo? Nakatingin siya sa akin. Umiling-iling ako at hindi makapagsalita. Puno ng luha ang mga mata kong nakatingin sa kanya. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ay mahal pala ako ng pinsan ko. Hindi bilang kuya, kundi bilang minamahal. Sobra akong naawa sa kalagayan niya. Kung alam ko lang sana, hindi kami aabot sa ganito. Puro sarili ko lang ang iniisip ko. Napaka-selfish ko. Gusto kong magsalita pero hindi ko alam paano mag-uumpisa. Huminga muna siya ng malalim at umiling, saka tumalikod. Tuluyan na siyang nakapasok sa bahay nila. Jake, pagtawag ko sa kanya. Pero alam ko, hindi niya narinig yun. Kasabay kasi noon ng gulong-gulo ang isip ko at ibinaling ang galit na nararamdaman sa isang puno ng mangga sa loob ng bakuran nila Jake. Pinagsusuntok ko iyon ng malakas at hindi ininda ang sakit. Mas matindi kasi ang galit ko sa sarili ko. Natauhan na lang ako na makita kong dumudugo na ang kamao ko. Kakasuntok sa matigas na bagay na yun. Gusto kong kumprontahin si Jake at sabihin din sa kanya kung ano ang tunay kong naramdaman at patuloy na nararamdaman. Pero mas minabuti ko na lang nalisanin ang lugar na iyon. Pinunasan ko ang mukha ko na noon ay puno ng luha. Nagmamadali ako. Sa pangalawang pagkakataon ay naduwag ulit ako. Naharapin ang katotohanang ipinabatid sa akin ni Jake. Noong una ay sinabi niyang miss na miss niya ako at tinanong ako kung hanggang kailan ko siya iiwasan. Iniwan ko lang siya noon na walang kahit anong salita. Pangalawa, ngayon, hindi man niya lantarang sinabi na mahal niya ako, pero sa mga sinabi niyang yun, batid ko at tagos sa puso ko na mahal ako ng pinsan ko. Pero anong ginawa ko? Hindi na naman ako nakapagsalita. Hindi ko kinaya na sabihin din sa kanya ang mga gustong-gusto kong sabihin na itinago ko ng mahabang panahon. Sa dalawang pagkakataon na yon ay naduwag ako. Hindi ko inaasahan na pareho ang nararamdaman namin sa isa't isa. Marahil naging manhid ako at makasarili. Ni minsan ay hindi ko napapansin ang nararamdaman niya. Ang alam ko lang kasi, mali ang nararamdaman ko. At takot akong sabihin sa kanya yon at piniling itago dahil ayoko masira ang aming pagiging magpinsan. Ngayon, alam ko na at buong tapang niyang sinabi sa akin ang nararamdaman niya. Pinalagpas ko ulit. Mas pinili kong magsagutin ang tanong niya. Alam kong sobrang sakit sa kanya at nagawa niyang sirain ang buhay niya para lang makalimot. Sa nalaman ko na yon ay sinisisi ko ang sarili ko. Nasasaktan ko siya nang hindi ko alam. Sobrang nagagalit ako sa sarili ko. Gulong-gulo talaga ako. Nagtatalo ang isip ko kung ano ang tama at ano ang mali. Tinawagan ko si Enzo. Nagulat siya dahil nakauwi na daw pala ako nang hindi ko sinasabi sa kanya. Hindi kasi ako masyado nagpaparamdam sa kanya noong nasa ibang bansa ako. Alam ko, best friend ko siya. Pero wala akong gana makipag-usap sa kahit na sinong nasa Pinas. Kahit kay Enzo. At alam kong nagtatampo siya. Matutulog ka na ba? Ipagtimpla mo ako ng kape. Miss ko na eh. Papunta na ako dyan. Sabi ko sa phone at pilit kong pinapakalma ang boses. Na-miss ko talaga ang timpla ni Enzo. Nagsimula akong maging coffee lover dahil sa kanya. Papunta ako kay Enzo. Gusto ko nang makakausap sa oras na yun. At alam kong si Enzo yun. At alam kong si Enzo lang ang pwede kong makausap. Dahil siya lang ang nakakaalam sa nararamdaman ko kay Jake. Nakarating ako kay Enzo na mukhang tuwang-tuwa dahil hindi niya akalain na nasa Pinas na ako. Sa sobrang tuwa niya ay niyakap niya ako ng mahigpit. Kinantihan ko din naman ang yakap na mahigpit. Na-miss ko din naman talaga si Enzo. Sabi niya pa, madaya daw ako dahil hindi ko siya nire-replyan sa mga messages niya. Tapos hindi ko din daw sinabi na uuwi na pala ako.
Pero nakita niya yatang namumula ang mata ko at nakita niya ang mga sugat sa kamay ko. Umiyak ka ba? Nag-aalalang tanong niya. Oo, miss kasi kita. Ngumiti ako ng alanganin. Parang OA yung pagkamis mo at nagawa mo paduguin yung kamay mo. Ngumiti siya pero hindi siya convinced sa sinabi ko. So tell me, si Jake no? Tumango lang ako. Kilala na din ako ni Enzo. Hindi ako makakapagsinungaling sa kanya. Ikinuwento ko ang nangyari sa kanya. Lahat-lahat. Nasa bubong na kami ng time na yun. So anong plano mo? Tanong niya. Hindi ko din alam. Dati, inaasam-asam ko na mahalin din niya ako tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Ngayong nalaman ko na mahal niya din ako, hindi ko pa din alam ang gagawin ko. Hindi naman talaga kami pwede, diba? Mahirap nga yan, Bok. Hindi ko din alam kung ano ang sasabihin ko. Medyo sensitive kasi ang sitwasyon niyo. Magpinsan kasi kayo. Katahimikan. May offer ako pakatar. Pag-iiba ko ng topic. Next month na yung lipad ko kapag tinanggap ko. So aalis ka na naman? Mahinang sambit niya. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung dapat ko bang iwan ulit si Jake. Kailangan niya ng gabay ko. Pero hindi ko alam kung dapat pa ba ako magstay. Sa lahat ng sakit na idinulot ko sa kanya, hindi ko alam kung magiging maayos pa kami. Ibang-iba na ang sitwasyon namin ngayon. Noong nasa ibang bansa ako, akala ko magiging normal na kami pag-uwi ko. Pero parang lumala ang sitwasyon, Bok. Nauutal kong sabi dahil naiiyak na ako nun. Inakbayan lang ako ni Enzo. Pinaramdam niya na nandyan lang siya at handang makinig sa sentimento ko. Kaya tuluyan ang bumuhos ang luha na kanina ko pa pinipigil. Tuloy-tuloy ito sa pagbuhos pero hindi nito nagawang alisin ang sakit na nararamdaman ko. Umihikbi na ako. Bok, sa tingin ko kailangan mo nang harapin si Jake. Hindi ka magiging okay kung hanggang ngayon ay pipigilan mo pa din yung mararamdaman mo. Kailangan nyo mag-usap ng kayo lang. Yun ang unahin mo. Saka ka mag-decide kung aalis ka pa ba ulit. Tumingin ako sa kanya at tuluyan ko na siyang niyakap. Ramdam ko ang pakikiramay niya. Naisip ko, tama siya. Kailangan kong harapin ito. Kailangan kong maglakas ng loob para ayusin ko ang anumang meron sa amin ni Jake. Hindi ko alam paano ko siya makakausap at kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Lalo pa pag nagkita kami ulit. Pero bahala na. Mag-iisip na lang ako ng paraan. Bok, salamat. Gumaan ang loob ko. Nakayakap pa din ako sa kanya. Basang-basa na ng luha ko ang balikat niya. Panay lang ang pagpapatahan niya sa akin. Doon na din ako natulog sa kanila at nag-text na lang ako kay mama. Kinabukasan, naisip kong tawagan si Jonah. Kailangan ko ng diversion para maliwanagan ang utak ko bago ko kausapin si Jake. Matagal na din akong walang sex. 2 taon ba naman ako sa Middle East at mahigpit na ipinagbabawal ang makapagkita sa babae doon. Hindi naman ako nabigo at nagpa-unlock si Jonah sa pag-aaya ko. Noong una, parang nagdadalawang isip siyang makipagkita sa akin. Pero napilit ko pa rin siya. Buti wala pa siyang boyfriend. Nagpunta kami sa mall at dahil sabik ako makakain ng Jollibee, dahil wala nun sa bansang pinagtrabahuhan ko, ay doon kami kumain. Nakahanap kami ng table at umorder ako ng kakainin. Medyo madami ang customers nun, kaya binigyan ako ng waiting number. Nagpaalam muna ako kay Jonah na magsi-CR lang ako sa labas. Nang matapos ako mag-CR ay naglakad na ako pabalik ng Jollibee. Hindi ko inasahan na makakasulubong ko siya. Si Jake, may kasamang ibang babae. Nakaakbay siya dito at parang masaya silang nagkwekwentuhan.
habang naglalakad. Pero napansin ko yung maliit na sugat niya sa gilid ng labi na ako ang may gawa. Madali akong tumakbo sa pinakamalapit na stall na pwede kong pagtaguan. Pero huli na dahil nakita niya na ako. Napahinto ako at tumingin sa kanila. Nagkunwari ngayon ko lang sila napansin. At nangingiti na ako at tatawagin siya pero binawi niya ang tingin at idiniretso sa dinadaanan. Tuloy-tuloy lang sila sa masayang kwentuhan at nalagpasan lang ako. Nakasunod lang ang mga mata ko sa kanila. Galit si Jake. Alam ko yun. At alam kong wala siyang balak na kausapin ako. Masakit dahil hindi niya man lang ako pinansin. Sa bagay, after nang ginawa ko sa kanya, hindi na dapat ako umaasang kakausapin niya pa ako. Nalungkot akong bumalik sa Jollibee at kumain na kami ni Jonah. Pansin niyang parang naging matamlay ako. Bakit parang tumamlay ka? Tanong niya. Namiss lang kita. Initian ko siya. Magaling siguro ang pagkakaarte ko dahil kinilig siya. Sa totoo lang, miss ko naman si Jonah. Special siya sa akin. Pero parang may kulang pa din. Siya na nga ang gusto ko mapangasawa eh. Kaya lang, parang hindi buo yung feelings ko sa kanya. Dating gawi, nanood kami ng sine, hotel at saka uwi. Masayang masaya si Jonah. Dahil hindi ko daw siya nakalimutan. Alam niyang hanggang ganun na lang kami. Pero umaasa pa din daw siya na balang araw ay mamahalin ko siya ng buong buo. Ilang beses ko naisip na puntahan si Jake sa kanila. Pero parang ayaw ng mga paa ko. Hindi pa yata ako ready sa sasabihin ko sa kanya. Matapos yung nangyari sa mall na hindi niya ako pinansin. Baka ganun lang din ang gawin niya sa akin pag nagpunta ako. Nakapangako ako kila Don at Paul na magpapaspa kami sa isang kilalang spa sa Pasay. At sinama ko na din si Enzo dahil magkakasundo na din naman sila ng mga pinsan ko. Mukhang kailangan ko din yun dahil 2 taon akong walang tigil sa pagtatrabaho. Nang nakapagkita-kita na kami sa bahay nila Don ay nagtanong sila kung bakit wala si Jake. Hindi niyo ba sinabihan? Pag-iinosente kong tanong. Alam ko kasi na hindi sasama yun kapag nalaman na ako ang kasama. Hindi pa dapat ikaw ang magsabi dahil ikaw ang mandilibre? Ani ni Paul. Hindi ko alam. Akala ko sinabihan niyo, wika ko. Tumingin yung 2 kulugos sa akin nang makahulugan. Parang sinasabi ng tingin nila, may LQ na naman kayo no? Sa isip ko naman, sana nga LQ lang. Na tulad ng dati dahil madali lang pahupain. Ibang LQ na kasi to. Matindi na at hindi ko alam paano maaayos. Nagdial si Don at tingin ko si Jake ang tinawagan niya. Naka-loudspeaker pa para marinig namin lahat. Kupal, nasan ka? Sabi ni Don sa kausap sa telepono. Bahay. Bakit? Si Jake sa kabilang linya. Punta ka dito sa amin, may pupuntahan tayo. Saan? Sino-sinong kasama? Tanong ni Jake. Si Paul, si Enzo. Tumingin si Don sa akin at sumenyas ako na parang sinasabing huwag banggitin ang pangalan ko. At mukhang nagets naman kaagad ni Don. At ako. Tayo lang? Sabi ni Jake na parang naninigurado. Oo, punta ka na dali. Si Kuya. Pag-aalangan na tanong ni Jake. Wala. Basta bilisan mo, aalis na tayo. Okay, 30 minutes. Bago niya binaba, nagtanong pa si Jake kung saan pupunta at sinagot naman ni Don. Mauna na siguro kami ni Enzo doon habang hinihintay niyo si Jake. Sabi ko sa kanilang 2. Mukhang nagets naman nila ang gusto kong ipahiwatig. Baka kasi pag nakita ako ni Jake ay hindi na tuluyang sumama. Gusto ko na din kasi gamitin ang pagkakataon na yun para magkausap kami. Nauna na kami ni Enzo. Nagpa-register muna kami at nagbayad at tuluyang pumasok sa spa. Tinawagan ko si Paul at sinabing na-register ko na din sila at binayaran ko na. Nagsimula kami sa sauna. Lahat ng tao ay hubot-hubad.
Hindi naman nabago sa akin yun dahil gano'n naman talaga pag nasa zona. Hindi na din naman bago sa amin ni Enzo na magkakitaan ng ari dahil nakakapagsabay kami maligo dati. Lumublob kami sa mainit na pool at nagkwentuhan. Ready ka na bang harapin siya, Bok? Hindi pa, Bok. Pero kailangan na eh. Kailangan ko na din magdesisyon kung aalis ako o hindi, sagot ko sa kanya. Maya-maya ay nagpunta kami sa steam bath. Buti na lang walang tao kaya nasolo namin ang lugar. Naiirita kasi ako sa mga paminta na sulyap ng sulyap sa amin ni Enzo. Nagbabad kami ng mga 10 minuto at muling lumabas. Inisip ko kasi baka nandyan na sila Paul. Tama nga ako. Dumating na sila. Nasa pool na sila, nagkwekwentuhan. Nakatalikod sa amin si Jake, kaya hindi niya kami napansin. Kumaway si Don sa kinaroroonan namin. Dahilan upang lumingon si Jake at nagtama ang mga mata namin. Nagbago ang timpla ng mukha niya na makita niya ako. Kanina kasi parang masaya silang nagkwekwentuhan. Napalitan niyo ng pagkayamot. Saka siya tumingin sa dalawang kulugo na siya naman pinagkibit balikat lang ng dalawa. Tatayo na sana siya at astang aalis pero pinigilan siya ng dalawa. Sinabihan ko si Enzo na mauuna na ako sa labas at magpaiwan muna siya sa mga pinsan ko. Sumunod lang siya. Iniwas ko lang ang tingin ko kay Jake. Hindi ko kasi alam kung paano siya pakikiharapan. Lalo na sa reaksyon niya na makita niya ako. Nagtapis ako ng kimono robe at tuluyan nang nakalabas ng sauna room at naghanap ng mapapwestuhan. Tumungo ako sa lugar kung saan may nakita akong pagkain. Kumuha ako ng plato at nilagyan ng laman. Saka naghanap ng table na mauupuan. Sa totoo lang, gutom na ako kanina pa. Pero parang wala akong gana kumain. Iniisip ko si Jake. Kung paano ko siya kakausapin ay hindi ko alam. Hindi ko ginalaw ang pagkain ko. Sa halip ay nag-browse muna ako sa phone ko. Nababagot kasi ako. Wala pa din sila. Humiga muna ako sa mahabang upuan at di na malayang nakatulog. Nandito ka lang pala. Nagising ako sa malakas na sabi ni Enzo. Kanina pa kita hinahanap. Okay ka lang ba? Tumingin muna ako sa likod niya. Tiningnan ko kung kasama niya ba sila Paul. Nasaan sila? Tanong ko nang napansin kong siya lang mag-isa. Pasunod na sila. Sagot niya. Tinatanong kita kung okay ka lang. Nag-aalalang tanong niya. Tumango lang ako. Nakatulog pala ako. Tagal niyo kasi. Kumuha na kayo ng makakain dun. Gusto ko yung shabu-shabu. Tara, samahan mo na ako, sabi. Kumuha kami ng pagkain na magkakasya sa aming lahat. Saka bumalik sa pwesto. Maya-maya ay dumating na din ng 2 kulugo at si Jake. Hindi ako mapakali. Parang gusto kong maihi o matay. Lalo na yung makalapit na sila. Todo iwas ako ng tingin kay Jake. Nagkakwentuhan sila at kapansin-pansin ang pagiging tahimik namin ni Jake. Kaya kami ang pinuntirya ng 2 kulugo. Ano na naman yung drama nyo, wika ni Paul. Kung hindi lang tayo magpipinsan, iisipin namin na may relasyon kayo. Ani Don, habang tumatawa. Away bati, parang mag-shota lang. Dagdag pa ni Paul. Nagkatawanan sila. Pero hindi pa din kami umiimik ni Jake. Parang ang bigat kasi ng aura niya. Pakiramdam ko, umaabot yung bigat sa bibig ko upang pigilan ako magsalita. Kayo, kahit kailan mga epal kayo, seryoso kong sabi sa 2 kulugo. Tigilan niyo na nga kaming 2 ni Jake. Hindi na ba kayo nagsawang pagdiskitehan kami? Wala lang, napansin lang namin, sabi ni Paul. Hindi na sumabat si Enzo dahil siya lang naman ang tanging nakakaalam ng sitwasyon namin ni Jake. Nakikitawa lang din siya pero hindi siya nagsasalita. Paul, tama na. Mahinang sabi ni Jake, saka tumayo at naglakad palayo. Na makalayo na si Jake, ano nangyari dun? Sabi ni Paul na nagtataka. Kayo kasi,
Ayaw niyo pang tumigil, paninisi ni Enzo. Nakikitawa din naman, sagot ni Paul kay Enzo. Sinundan ko lang ng tingin si Jake. Pumasok siya ng toilet. Kuya, ano ba talaga nangyayari sa inyo ni Jake? Pag-aalalang tanong ni Don. Wala naman. Tipid kong sagot. Itinuloy ko lang ang pagkain. Wala akong balak na mag-explain. Hindi nga, sabat naman ni Paul. Wala. Nagtatampo lang siguro yun dahil hindi nagpaalam si Ryan na mag-a-abroad siya pagdedepensa sa akin ni Enzo. Bakit kami ni Paul? Nagtampo ba kami nung hindi nagpaalam? Hindi naman, di ba? Wika ni Don. Nag-open ako ng ibang topic para hindi na namin pagkwentuhan yung sa amin ni Jake. Maya-maya ay bumalik na si Jake at tinapos na namin ang pagkain. Nagpahinga muna kami saglit, saka nagtungo sa massage room. Napadaan kami sa isang room doon na 3 lang ang bed. Dali-daling tumakbo ang 2 kulugo at si Enzo at mabilis na pumesto sa mga bed. Parang nanadya tong 3 Naiwan kami ni Jake. Ibig sabihin, kaming 2 lang ang magkasama sa isang room. Nakahanap ako ng isang room na 3 din ang bed. Pumasok ako at tahimik na sumunod si Jake. Pumesto ako sa kanang bed habang si Jake naman ay sa kaliwa. Napapagitnaan namin ang isa pang vacant bed. Tahimik lang kami habang naghihintay na magpamasahe sa amin. Ito na yung pagkakataon na makakausap ko siya. Pero kinakabahan ako. Nag-focus ako at inisip ang mga sasabihin saka nagsalita. Jake, alanganin kong tawag sa kanya. Hindi siya sumagot. Tumagilid ako ng pagkakahiga para makaharap sa kanya. Nakita ko siyang nakatingin lang sa kisame. Nag-clear throat muna ako at tumihayang muli saka nagsalita. Dati, kasyang-kasya tayo sa iisang sofa. Pinutol ko muna ang sasabihin ko kasi nakaramdam ako ng biglang pagbigat ng emosyon. Pero ngayon, 3 kama na ito. Pero parang masikip pa rin. Patuloy ko. Nangingilid na ang luha ko. Naaalala ko lang kasi yung dating kami. Kung gaano kami kasaya sa tuwing magkasama at kung paano namin napagkakasya ang mga sarili sa iisang sofa. Naaalala ko yung mga araw na ayaw natin mawalay sa isa't isa. Yung mga araw na simple lang pero masayang-masaya tayong 2. Nagsisimula ng mga tal ang boses ko. Sumulyap ako sa kanya. Tahimik pa din siya. Hindi ko makita ang chinito niyang mata dahil nakatingin pa din ito sa taas. I'm sorry. Tuluyan na akong napaiyak. Hindi ko na napigilan ang emosyon ko. I'm very sorry. Kasalanan ko ang lahat. Hindi pa din siya tumitingin sa akin. Kahit medyo malabo ang mata ko dahil sa luha, nakita kong tumutulo na din ang luha niya. Pero hindi pa rin siya nagsasalita. Para lang siyang isang manikin na lumuluha. Muli akong tumingin sa kisame at nagpatuloy. Kung alam mo lang kung gaano kita namimiss. Kung alam mo lang kung gaano kahirap para sa akin ito. Garalgal kong boses. Naramdaman ko ang tumingin siya. Nagpatuloy pa rin ako. Sinisisi ko ang sarili ko. Sinisisi ko ang sarili ko dahil iniwan kita. Sinisisi ko ang sarili ko dahil nasira ang buhay mo. Nangako ako sa iyong walang iwanan, pero nasaan ako ng mga panahong kailangan mo ako. Humahagulgul na ako. Hindi ko na malaya na nakalapit na pala siya sa akin. Yumakap siya ng mahigpit habang ang ulo niya ay nasa dibdib ko. Gumanti ako ng yakap sa kanya, pero patuloy ang pag-iiyak namin. Sorry, Jake. Sorry talaga. Nangangatal kong sabi, habang sinusubukan punasan ang mga luha. Umiiyak lang siyang nakayakap sa akin. Nakarinig kami na may tumikhim at agad na bumitiw sa isa't isa. May 2 babaeng nakatayo sa may pinto. Mga masahista. Nakaramdam kami ng hiya at tahimik na pinunasan ang pagluha.
Madali ding tumungo si Jake sa kama niya. Tahimik lang kami hanggang natapos na ang pagmamasahe. The vacuous night step aside to give me